May kasabihan na ang kagandahan ng tao ay hindi nakikita daw sa mukha kundi sa kanyang kagandahang loob. Pero sa realidad ng buhay ay hindi mo naman kaagad makikita sa unang tingin ang kagandahan. Dahil aminin man natin o hindi ay na-attract agad tayo sa itsura ng isang tao. Kaya noong una talaga ay hindi ako naniniwala sa kasabihang yon. Dahil kahit na anong ganda ng ugali ng isang tao kung hindi attractive ang kanyang itsura, sa huli ay nga pa rin siya. Sabi ko po ito kasi ito ang naging karanasan ko noon bilang isang babaeng sabi ng marami ay hindi raw pinagpala sa panlabas na kaanyuan. Dear Papa Dudut, bago po ako magsimula ay babatiin ko muna kayo ng isang magandang araw ang inyong lahat din ng mga tagapakinig. Tawagin mo na lamang po ako sa pangalang Blanca pero taliwas sa pangalan ko ay isa ako sa mga biniyayaan ng maitim na balat. Ang ina ko kasi ay isang katutubong Aita habang ang ama ko naman ay isang Nigerian. At dahil sa kulay ng balat ko ay naging tampulan po ako ng tukso ng mga mapanghusgang tao. Ewan ko ba sa lipunan ito na ang mga maitim na katulad ko ay nilalait at tinitingnan ng napakababa. Bakit ba sa lipunan ito ay ang pagiging maputi ang basihan ng pagiging maganda o gwapo ng isang tao? Sa aking experience, tayo mga Pilipino ang pinaka-racist na lahi sa mundo. At isa ako sa mga kawawang biktima. Bata pa lamang ako ay naging tampulan na ako ng tukso mula sa mga kapwa ko bata na kesyo negrita raw ako, baluga, ulikba, uling at kung ano-ano pa. At noong magdalaga na ako ay mas lalong lumala ang panunukso sa akin. Sa totoo lang ay masyado kong dinadamdam yon at madalas akong umiiyak noon, Papa Dudut. Dumating din ako sa pagkakataong kine-question ko ang Diyos kung bakit niya ako ginawang maitim. Samantala meron akong lalaking nagustuhan noon na tawagin na lang natin sa pangalang Jigo. Hindi naman siya masyadong kagwapuhan at kagandahan ng katawan pero malakas ang kanyang sex appeal. Siya ang kinakabaliwan noon ng mga babae at bakla sa aming lugar. At dahil sa atensyong natatanggap niya mula sa marami ay sumobra ang kanyang self-confidence. At nang makarating sa kanya na malaki ang pagkagusto ko kay Jigo ay ipinahiya niya ako noon sa maraming tao. Naiyak ako at halos manlumo sa sobrang hiya. Oo, gusto ko siya pero hindi ko naman siya pinupwersa na magustuhan niya ako. Kaya umuwi ako noon sa bahay na bagsak na bagsak. Napansin niyo ng aking kuyang si Nelo. Bakit ka umiiyak? Sinong umapi sa'yo o nanukso sa'yo? Tanong sa akin ng aking kapatid. Si Jigo kuya, pag-amin ko. Pero hindi ko na naipagpatuloy ang sasabihin ko dahil naiyak na ako. Anong ginawa niya sa'yo? Tanong pa niya sa akin. Sabihin mo sa akin para maturuan ko ng leksyon ng lalaking yon. Pagbabanta pa nito. Kuya, hindi ba sinabi ko na sa'yo noon na crush ko siya? Nalaman na niya Kaso imbis na matuwa nilaid pa ako. Kesyo raw masyado raw akong ambisyosa para magkagusto ako sa kanya. Tapos sinasabi pa niya na hindi raw po kami bagay kasi maitim at pangit daw ako. At saka sinabi rin niya sa akin na kahit na ako na lang daw ang kaisa-isang babae sa mundo, hindi niya raw ako papatulan. Kuya, ang sakit-sakit tong mga sinabi niya sa akin. Pagkukwento ko. Walang iya talagang Jigo na yan. Naku, humanda talaga siya sa akin. Bakit ko mo ba gwapo at mistisyo siya ay manunukso na siya? Nang ganon-ganon na lamang? Nanggigigil talaga ako sa kanya. Reaksyon ni Kuya Nelo pagkatapos niyang marinig ang aking kwento. Umanda siya sa akin at babasagin ko ang mukha niya. Pagbabanta pa niya. Sa kabilang banda ay hindi namin namalayan na lumapit sa amin si Lola Dikang. Agad niyang sinaway si Kuya Nelo nang marinig niyang babasagin nito ang mukha ni Jigo. Nana Dikang, si Blanca iniinsulto po ni Jigo. Bakit ko mo pa maitim ang balat natin papayag na lang tayong api-apihin ng mga mapuputing yan? Katwiran niya sa aming lola.
Huwag mo nang pansinin pa yung mga panunukso nila sa atin, ang sabi pa ni Lola Dikang. Pero tumutol ang aking kapatid. Sumusobra na po sila kaya kailangan na po nating lumaban. Ipakita po natin sa kanila na hindi tayo naaapi. Hindi ba kabilin-bilinan po ng mga ninuno natin na ipagtanggol natin ang mga sarili natin laban sa mga umaapi sa atin? Dapat silang turuan ng leksyon. Nakita kong nagbuntong hininga ang aming lola. Hindi makukuha sa init ng ulo yan, Nelo. Maniwala ka sa akin. Maging mahinahong kayo. Isipin nyo kung papatulan ninyo ang bawat panunukso sa inyo ng mga tao, hindi matatahimik ang buhay ninyo. Hindi lahat ng bagay ay nadadaan sa gulo. At saka huwag ninyong ipakita sa mga taong yon na apektado kayo. Kasi kung ipinakita ninyo sa kanila na apektado kayo sa mga sinasabi nila laban sa inyo, talo kayo. Mga kulang lang sa pansin ng mga taong lumalait sa kulay ng balat natin. Hindi dapat sila pinag-aaksayahan ng panahon. Paliwanag pa niya sa amin. Sa pagkakataong yun ay medyo kumalma si Kuya Nelo. Sa akin naman bumaling ang aking lola at sinubukan niya akong pakalmahin. Huwag ka nang umiyak, apo, ha? Sabi pa niya sa akin bago ako yakapin ng mahigpit. Kasi naman po, Lola, bakit pa po kasi tayo pinanganak na maitim? Bakit hindi tayo ginawa ng Diyos na maputi? Tanong ko na may halong paninisi pa sa Diyos. Blanca, ang kulay ng balat natin ay ang ibinigay sa atin ng Diyos, kaya huwag nating ikahiya, aniya. Pero tumututol ako sa mga sinabing yon ni Lola Dikang Papadudut. Hindi po, Lola. Hiyang-hiya po ako sa balat ko. Bata pa lang po ako ay tampulan na po ako ng mga panunukso mula sa mga kapwa ko bata noon. Nakesyo, negra daw po ako, ulikba, baluga, uling. Lahat na yata ng panlalait ay natanggap ko na. Tapos hanggang ngayon pong nagdadalaga na ako, tampulan pa rin ako ng tukso. Lola, nakakasawa na po. Ayaw ko na po ng ganito. Kung may pera lang po ako ay bibili ako ng sandamakmak na papaya soap o glutathione para lang pumuti po ako. Bakit pa kasi ipinanganak sa nanay na Aita at tatay na Nigerian? Daing ko pa. Ngunit sinaway ako ng aking lola. Huwag kang ganyan sa mga magulang mo. Huwag mo silang ikahiya kasi pinalaki ka nila ng maayos. At kahit kailan hindi sila nagkulang sa'yo. Hindi mo dapat sila ikahiya ng dahil lang sa kulay ng balat nila. Kumampi naman sa akin si Kuya Nelo. Nana Dikang, hindi niyo po kami masisisi kung paminsan-minsan kinakahiya po namin ang kulay ng balat namin. Paano ba naman po kasi ang basehan po ng kagandahan ngayon kailangan ay maputi ka. Tingnan niyo na lang po yung mga commercial sa TV. Palagi nilang ipinapahiwatig sa mga ads nila na ang mga mapuputi lang ang magaganda. Napaka-unfair po nila. Kaya tuloy lahat ng mga tao ay ginagawang basihan ng pagiging maputi para tawaging maganda o gwapo. Ang sabi pa niya. Mga apo, huwag ninyong i-down ang mga sarili ninyo. Hindi porket maitim ang balat natin pangit na tayo. Nagkakamali kayo. Ang kagandahan naman nasa taong tumitingin. Maaari kasing maganda sa iyo ang isang bagay pero pangit naman sa iba. O di kaya pangit sa iyo pero maganda sa iba. At saka ang panlabas na kagandahan nanlalaho yan. 10, 20 o 30 taon, yung mga magagandang babae o mga gwapong lalaki na nakikita ninyo sa TV tatanda rin yan at kukupas din ang kagandahan nila. Tandaan ninyo na ang maganda ang kagandahan ng loob ninyo. Yon ang hindi kumukupas. At isa pa, kung malakas ang kumpiyansa mo sa sarili mo at naniniwala kang hindi ka pangit, hindi ka magiging pangit. Ipagmalaki ninyo kung ano ang meron kayo. Ani ni Lola Dikang. Sa pagkakataon na yon, Papa Dudut, ay medyo nahimasmasa na po ako at dinaan ko na lamang sa pagtulog ang aking sama ng loob kay Jigo.
Pero hindi pa rin maalis noon ang paghahangad ko na pumuti ako. Sinubukan ko noon ang lahat ng klaseng pampaputi mula sa papaya soap hanggang sa glutathione, pero lahat ng yon ay walang epekto sa aking balat. Gumamit din po ako ng whitening cream na galing China tulad ng Chinchansu, pero hindi pa rin po nito nabago ang aking kulay. Nang mga panahon na yon, Papa Dudut, ay bagsak na ang aking kalooban at hindi na ako lumalabas ng bahay kahit pagpasok sa eskwelahan ay kinakaligtaan ko na rin. Pagod na kasi akong makaranas ng pang-aapi mula sa mga taong mapanghusga. Samantala ay hindi naman lahat ng mapuputi ay mapanghusga sa aming maiitim. Meron akong naging kaibigan, si Leila. Aaminin kong kinaiinggitan ko siya noon dahil ni minsan ay hindi siya nakatikim ng kahit na anong klase ng panlalait. Maganda kasi si Leila, bukod sa meron siyang maala porselana at maputing kutis, kaya tuloy halos lahat ng mga lalaking makakakita sa kanya ay nagpapakilala at nagpapakita ng paghanga sa kanya. Sa kabilang banda ay madalas kaming ipagkumpara noon ni Leila. Para daw kaming kape at gatas. Ako ang kape at siya naman ang gatas. May mga naririnig pa akong pangiinsulto na kesyo mukha raw akong alalay ni Leila sa tuwing may nakakakita sa amin na magkasama. Ako naman ay inaamin ko na nasasaktan talaga ako sa mga naririnig ko laban sa kulay ng balat ko. Pero wala akong magagawa noon kaya pinilit ko na lamang natanggapin ang lahat. Hindi nagtagal ay sabay kaming graduate ng college ni Leila. Bagamat nagkamit ako noon ng Latin Honors ay hindi naging madali sa akin ang paghahanap ng trabaho. Katunayan, mas naunang makahanap ng magandang trabaho siya dito sa Maynila habang ako, kahit pa na cum laude, ay hirap na hirap ako sa paghahanap. Ayos naman ang interview ko, nakakasagot naman ako ng tama sa mga tanong ng HR sa akin. Pero pagkatapos po ng interview ay palagi nilang sinasabi sa akin na tatawagan na lamang nila ako. May isang pagkakataon na umamin sa akin ng isang interviewer kung bakit hindi daw ako qualified for the position. Kailangan daw nila ay yung taong may pleasing personality. Dahil doon ay umuwi na lamang akong luhaan at dumating na rin ako sa puntong nawawala na ako ng pag-asa. At dahil nga sa wala akong mahanap na matinong trabaho ay nag-online selling na lamang ako noon ng mga Himalayan salt lumps, kung saan ang supplier ko ay ang tita ng kaibigan kong si Leila. Sa kabilang banda ay naging mabuting kaibigan naman sa akin si Leila at nakita ko naman na proud siyang ipakilala niya ako bilang kaibigan niya. Nagpatuloy ang closeness namin, Papa Dudut. Hanggang sa isang araw ay sinama niya ako sa isang restaurant dahil meron daw kaming imimit na afam. Ngunit mag-iisang oras na yata kami naghihintay noon. Pero ni anino nang sinasabi ni Leila na nakachat niya na Italiano ay hindi pa rin namin makita. Grabe friend, late na siya. Hindi bang usapan ninyo ay 2 o'clock? 20 minutes na siyang late eh. Naku, bawas pogi points lang sa akin. Reklamo ko. Anyway, ano bang pangalan ng Italiano mong chatmate ha? Tanong ko kay Leila. Francesco, sagot ni Leila habang nakatingin pa rin sa kanyang cellphone. Nagandahan ako sa pangalan nung lalaki. Siguro sobrang gwapo ng kachat mo, no? Pangalan pa lang pang-ulam na. Natatawa kong sabi. Naku Blanca, sinabi mo pa, promise sobrang gwapo ni Francesco. As in to the highest level. Nag-Skype na kaming dalawa kaya alam ko ang itsura niya. Ang sabi pa ni Leila na sabik na sabik. Imagine ha, he's tall, maputi with tantalizing green eyes tapos may cliff chin na nagpadagdag pa sa sex appeal niya. Tapos he has a set of dimples na kapag ngumingiti siya bongga. Nakakalaglag panty talaga. And the body, ulala. Daig na daig pa niya si Machete. Basta Blanca, pasok na pasok siyang maging model ng underwear. Pagmamalaki pa nito.
Eto, ipapakita ko sa iyo ang picture niya. Aniya bago ipakita sa akin ang larawan ni Francesco. Wow naman, kinikilig kong wika. Totoo ang sinasabi ng aking kaibigan na napakagwapo ni Francesco. Para ba siyang yung nakikita kong lalaking cover sa mga Tagalog romance pocketbooks. Na-imagine ko tuloy noon na what if magkajowa ako ng ganong kagwapong lalaki. Pero agad na nasira ang aking imagination nang maalala kong sing itim ng uling ang aking balat. Curious lang ako paano mo siya nakilala sa chat? Usisa ko kay Leila. Well, actually kakilala siya ni SP. Kinulit niya ako na makipag-chat kay Francesco and the rest is history. Basta mabait si Francesco. Tuad na ilang beses na siyang nakapunta ng Pilipinas because his father works as a diplomat here. At saka marunong na rin siyang magsalita ng Filipino. Kwento pa ni Leila. Yun nga lang heavily accented siya kaya you'll have a hard time para maintindihan mo ang pagsasalita niya ng Filipino. Dagdag pa niya. Maya-maya pa ay may natanaw na kami sa labas na pumaradang isang magarang kotse. Lumabas doon ang isang matangkad na foreigner na nakasuot ng smart casual at naka-shades. Agad na sinabi sa akin ni Leila na yun na nga si Francesco. Papadudot nang dumating si Francesco at lumapit sa amin ay napansin kong napatingin sa amin ang mga tao sa restaurant, lalo na yung mga babae. Well, malakas talaga ang dating ng lalaki. Agad na pinaupo ni Leila si Francesco at ipinakilala ako sa lalaki. Papadudod aminin kong kinilig ako, lalo na at napaka-genuine at friendly ni Francesco. I'm glad to meet both of you. Both of you are beautiful. Nakangiting wika pa ni Francesco. Pagkatapos ay bumaling siya sa akin. By the way, Blanca, are you a pure Filipino? Curious niyang tanong sa akin. Actually, my father is Nigerian while my mother is a Filipina. An Aita. Ang totoo niya ay medyo nahihiya ako noon kay Francesco dahil sa itsura ko. Pero ibang nakita ko sa mga mata niya ng araw na yon. Pakiramdam ko ay interesado siya sa akin at saka alam niya yon. Unang pagkikita pa lang namin ay parang may spark na kaagad. Bagamat ng panahon na yon ay dinideny ko pero na-realize ko ngayon na yung nararamdaman ko sa unang pagkikita namin ni Francesco is actually love at first sight. Aita? That's nice. You know what? I already met some of the members of the Aita tribe in Zambales way back when I was in high school. They are the nicest persons I've ever met. Masayang sabi pa ni Francesco. Actually, nakahinga ako noon ng maluwag dahil maganda ang pananaw niya sa mga katutubong tulad ko. Anyway, Blanca, just to give you some info, I finished high school here in the Philippines. Particularly in Zambales, so I can speak Tagalog fluently. Yun nga lang, pagpasensyahan mo na ang Tagalog ko. I hope you could still understand it, ang sabi pa ni Francesco. Ang totoo niya ay kinikilig pa nga ako dahil ang sexy ng accent niya pa nagsasalita siya ng Filipino. Don't worry, naiintindihan ko pa rin ang Tagalog mo kahit na heavily accented ka. Anyway, I'm glad at nakapagsasalita ka ng Filipino. Akala ko kasi magno-nosebleed na ako sa'yo. Aaminin ko sa'yo, Francesco, na hindi masyadong fluent ako sa English pag-amin ko. Really? Well, it's okay. In Italy, most of the Italians are not fluent in English. Sagot pa ni Francesco sa akin. Siya nga pala, pasensya na kayo kung na-late ako. I was so surprised na traffic sa highway ngayong oras na ito. In Zambales, I never experienced traffic at all. Pagpapatuloy pa niya. Well, you're in Manila. Normal lang ang traffic dito. Natatawang dagdag pa ni Leila. Papadudot, marami pa kaming pinag-usapan ni Francesco. Marami siyang topics na baon at nakaka-relate kaming pareho ni Leila. Malakas din ang sense of humor niya kaya naman hindi kami naboboard na kasama siya. Pero nang araw na yon ay may napansin ako kay Francesco. Tingin siya ng tingin sa akin. Siyempre bilang babae ay conscious ako. Hindi ko alam kung napapangitan ba siya sa akin o nagagandahan.
Ganun pa man ay masaya akong kasama si Francesco at hindi namin namalaya ni Leila ang oras. Samantala dahil wala kaming masakyan noon ni Leila pauwi kaya naman nag-volunteer na si Francesco na ihatid na kami sa aming bahay. Unang hinatid si Leila sa tinutuluyang bahay ng tiyahin niya sa Bago Bantay, Quezon City. Pero nakaramdam na ako ng konting hiya pagkatapos noon. Para bang nawala na ako ng boses habang binabagtas namin ang Quirino Highway ay binasag ni Francesco ang katahimikang bumalot sa aming dalawa. "Did you enjoy our first meetup today?" Tanong sa akin ni Francesco. "Oo naman, nag-enjoy ako sobra." Sagot ko na medyo nahihiya pa. Pero parang nag-blush na yata ako noon. Hindi lang halata kasi maitim ako. Nakangiting bumaling sa akin si Francesco. "I've noticed since Leila get out of my car a while ago, hindi ka na naging komportable. Don't worry, I don't bite. I'm a good boy." Ang sabi pa nito sa akin sabay kindat. Napahagikik naman ako. Ang cute kasi ni Francesco kapag ngumingiti siya. "Once you know me better, you'll be comfortable with me." Dagdag pa niya. "Actually, I find you very interesting." Napatingin ako kay Francesco at aaminin kong kinilig ako sa mga sinabi niyang interesting ako. "Wow, ikaw pa lang ang nagsasabi sa akin ng interesting ako." Natatawa kong sabi. "Oh well, nagsasabi ako ng totoo. Kaya nga nag-enjoy ako sa pagtatanong ko sa iyo kanina." Napangiti na lamang ako sa kanya bilang tugon. "Blanca, you said a while ago that you hated your skin color because palagi kang sinasabihan ng pangit. Actually, you're beautiful inside and out. Besides, you should be proud of your color." Papadudod sa unang pagkakataon ay may nagsabi sa akin ng maganda. Pigil na pigil ang kilig ko noon pero hindi ko talaga ina-expect na ang isang gwapong lalaking tulad ni Francesco ang magsasabi sa akin noon. Anyway, ramdam ko naman na hindi yon pambobola. Alam kong sincere siya sa mga sinasabi niya sa akin na mga magaganda. Totoo ang sinasabi ko. He insisted nang mapansing tahimik lamang ako. Baka kasi iniisip niya na hindi ako naniniwala sa mga sinasabi niya. Well, prangka akong tao. Kapag sinabi kong maganda ka talaga. Actually, you're more beautiful than Leila. Natawa ako ng mahina. Napatunong tuloy si Francesco nang marinig niya yon. Nako, diyan ako hindi maniniwala. Halos lahat ng mga estudyante at instructors ay sinasabi na siya ang pinakamaganda sa buong university. Naku, wala ako kapag tinapat ako sa kanya. Ang sabi ko. Well, kung sa tingin mong mas maganda ako kaysa kay Leila, wala akong magagawa. Taste mo yan. Pagpapatuloy ko pa. Blanca, I want to share this thought with you. Lahat tayo ay may kanya-kanyang kagandahan. And if you believe in yourself that you're beautiful, people around you will look to you as a beautiful person. That's my belief until now. Payo pa niya sa akin. Well, iba naman ang kaso mo. Ipinanganak ka talagang gwapo, ang sabi ko. And I look more handsome because I believe in myself that I'm handsome. Kaya ikaw, Blanca, tanggalin mo na sa isipan mo na pangit ka. You're beautiful, aniya. Sa pagkakataong yon ay alam kong nag-blush na ako. Salamat, at least nagkaroon na ako ng kaunting self-confidence, ang sabi ko pa. Pagkatapos ay nakarating agad kami sa San Bartolome at doon ay ibinabana niya ako sa tapat ng aking bahay. Papadudot, inaamin ko noon na sobra akong humanga sa kakisigan at pagiging maginoon ni Francesco. Bukod doon ay napakabait niya at siya ang kauna-unahang lalaking pumuri sa akin, lalo na sa kulay ng balat ko. Siyempre natuwa naman ako at labis yung kinataba ng puso ko. Sa kabilang banda ay hindi roon natapos ang pagkikita namin dahil ilang araw ang lumipas ay nakatanggap ako noon ng friend request mula sa kanya. Siyempre agad ko yung inaccept. Pagkatapos noon ay naging madalas na ang conversation namin sa Messenger.
May pagkakataon pa nga nagvi-video call na rin siya sa akin using Skype, Papa Dudut. Simula noon ay naging close na kami ni Francesco. Dumadalaw na rin siya sa aming bahay at sa katunayan ay gustong gusto siya ni na Lola Dikang at Kuya Nelo. Hindi nga naglaon ay mas tumibay ang friendship namin ni Francesco. Doon ay nakilala ko siya ng husto at hindi ko maiwasan na mahulog ang loob ko sa kanya. Himala yata nagbibake ngayon, Blanca. Wika ng aking lola matapos niyang makita akong nagbibake ng carrot cake isang araw. Carrot cake kasi ang paboritong pagkain ni Francesco at nasabi ko noon sa kanya na marunong akong mag-bake kaya excited akong matikman niya ang aking pinaghirapang masterpiece. 4 po ang binake ko, Lola Dikang, ang sabi ko. Para sa ating tatlo ni na Kuya Nelo at para din po kay Francesco. Napahagighik si Lola Dikang. Alam mo apo, napapansin ko simula nang nakilala mo yung kaibigan mong Italiano naging masiyahin ka na. Limot na limot mo na yung si Jigo ha? Ang sabi pa niya sa akin. Talagang limot ko na po si Jigo. Lumipas na po yung pagkagusto ko sa kanya. Sagot ko. May isa pa akong tanong sa iyo, Blanca. Nanunubok na tingin sa akin ang aking lola. May gusto ka ba kay Francesco? Nahihiya naman akong sumagot sa tanong niyang yon. May gusto nga po ako kay Francesco. Well, nagustuhan ko po siya kasi bukod po sa gwapo siya napakabait po niya at saka maalaga. Bukod doon single na single po siya. Talaga? Ang swerte mo naman kung ganun. Yun nga lang sana magustuhan ka rin niya. Alam mo na maputi siya, negra ka, ang sabi pa ni Lola Dikang. Ganun pa man ay alam ko sa sarili ko na hindi makakahadlang ang kaitiman ko sa pag-ibig ko kay Francesco. Bahala na po, Lola. Basta crush ko siya. Tangi ko na lamang naisagot sa kanya. Papadudod, akala ko talaga ay may kahihinatnan ng friendship namin ni Francesco. Umasa talaga ako na isang araw ay sasabihin niya sa akin na mahal na niya ako at gusto niya akong makasama habang buhay. Pero isang gabi lahat ng pangarap ko ay biglang naglaho dahil sa isang tawag ni Leila. Alam mo ba, inaya ko si Francesco na mag-dinner kami kagabi. Grabe, sobrang kinilig ako. Ang saya-saya ko. Halos maihina yata sa saluwal si Leila habang kinikwento niya sa akin yon. Siyempre nakaramdam po ako ng selos, Papa Dudut. Nanghina ako at parang nawala ng ganang kausapin si Leila sa kabilang linya. Pero itong best friend ko ay hindi nakahalata at patuloy pa rin sa pagkukwento na nangyari sa kanila ng crush ko. It was so romantic, grabe, Blanca. Para akong lumulutang sa ulap noon. The smell, the kiss, the smile, basta I just can't forget that night, Blanca. At may aaminin ako sa iyo. Nang marinig ko yon ay nanlumo ako at kinabahan. Alam ko na kasi ang kasunod noon. I think I'm in love with Francesco. Blanca, siya ng Mr. Right ko na hinahanap ko. Pagpapatuloy pa ni Leila. Papadudot, pagkatapos ng tawag na yon ni Leila ay napaiyak na lamang ako sa sobrang sakit na nararamdaman ko. Ang buong akala ko ay may makaka-appreciate na sa akin at kaya akong mahalin at ipagmalaki. Pero nagkamali ako dahil sa huli sa magandang babae din pala ang bagsak ng gwapong lalaking tulad ni Francesco. Simula noon ay itinigil ko na ang anumang communication kay Francesco dahil ayokong makagulo pa sa kanila ni Leila. Bagamat walang tigil ang lalaki sa pangungulit sa akin ay hindi ko naman siya magawang kumprontahin noon dahil wala akong lakas ng loob. At saka ayaw ko rin na lumabas akong asyumera. Baka kasi nami-misinterpret ko lamang yung pagiging mabuti ni Francesco sa akin. Hanggang sa isang araw paalis na sana ako noon papunta sa aking bagong trabaho nang makita ko nag-aabang si Francesco sa labas ng aming bahay. Lumapit siya sa akin at nagwika. May nagawa ba akong kasalanan sa iyo? Tanong niya sa akin in heavenly accented Tagalog. Wala naman, mahina kong sagot. Then why are you ignoring me? Napabuntong hininga ko. Ayoko lang na makagulo pa sa inyo ni Leila, sagot ko sa kanyang tanong. Nagsiselos ka ba dahil nag-dinner kami ni Leila noon? Tanong pa niya sa akin. Wala akong karapatang magselos kasi wala naman tayong relasyon.
Ang wika ko na parang naiiyak. At saka umamin sa akin si Leila na in love daw siya sa'yo. Ikaw ang mahal ko, Blanca, pag-amin ni Francesco sa akin. Sa totoo lang ay hindi ko ina-expect na sasabihin niya sa akin yon. Magkahalong saya at kaba ang naramdaman ko ng mga oras na yon. Ever since you came into my life, naging masaya na ako. Yes, I've been happy before but this is the first time that I felt this extraordinary happiness inside my heart. And it's just because you're here beside me, Blanca. I owe this happiness to you. And I thank God for giving you to be part of my life. Pagpapatuloy pa ni Francesco. And at that point ay ramdam kong nagsasabi siya ng totoo. He's in love with me. From the very first day I saw you, my heart already told me that you're the one that I'm searching for years. Please, Blanca, allow me to enter inside your heart. Allow me to prove that I'm the right guy for you. Dagdag pa nito. Francesco, tanging nasabi ko. Halos speechless ako ng mga oras na yon, Papa Dudut, at hindi ko alam kung ano ang aking sasabihin. At this very moment, I promise you, hindi ka magsisisi. Ikaw lang ang mamahalin ko at kahit kailan ay hindi kita ipagpapalit sa iba, Blanca. I love you. Pagtatapos ni Francesco bago niya ibigay sa akin ang una naming halik. Papa Dudut, hindi ko makakalimutan ang first kiss namin ni Francesco. It was dreamy. Akala ko noon ay nanaginip lamang ako. Pero hindi, totoong mahal ako ni Francesco at handa niyang ibigay yun sa akin for the rest of our lives. Pero noong una ay nag-aalinlangan ako kasi magkaiba kami. Maputi siya, maitim ako. Ngunit ipinakita at pinaramdam sa akin ni Francesco kung gaano niya ako kamahal. Na hindi hadlang ang kulay ng balat namin pagdating sa pag-ibig. Sa kabilang banda ay hindi ako kaagad nakatugon sa pag-ibig sa akin ni Francesco. Dahil na rin sa natatakot ako noon sa mga posibleng bunga dulot ng pagmamahala namin. Nariyan ang posibilidad na magkalabuan kami ng best friend kong si Leila dahil nagpahayag sa akin ang kaibigan ko na malaki ang pagkagusto niya sa Italian chatmate niya. At kapag nalaman ni Leila na ako ang mahal ni Francesco at hindi siya ay tiyak na masasaktan ng best friend ko. Yun ang isa sa mga ayaw kong mangyari. Pero dahil sa wala akong magawa noon at dahil sa hindi ko mapigilan ang puso ko na umibig kay Francesco ay pinaubaya ko na lamang sa tadhana ang kahinatnan ng friendship namin ni Leila. Pagkatapos ng pagtatapat sa akin ni Francesco ay nagsimula siyang manligaw sa akin. Nakakatuwa kasi talagang pinag-aralan niyang paraan ng panliligaw ng mga Pilipino. May pagkakataon pa ngang hinaharana niya ako na siya ako namang kinakakilig. Madalas din niya akong ayaing lumabas para kumain at madalas din siyang dumalaw sa bahay namin. Dahil naman sa likas sa kanyang pagiging magalang ay nagustuhan siya ng aking lola para sa akin. Ganon din ang nakakatanda kong kapatid na lalaki. Para sa kanila, good catch daw si Francesco dahil bukod sa mabait na ay may kaya pa at magaling dumiskarte sa buhay. Samantala isang gabi ay inamin sa akin ni Francesco na ipinagtapat na niya kay Leila na ako ang mahal niya. As expected ay hindi raw yun natanggap ng best friend ko. She even said foul words against me. Nalungkot ako noon, Papa Dudut, kasi sigurado akong sira na ang friendship namin ni Leila. Pero ginagarantiya naman ni Francesco sa akin na ayos lang na malaman na ni Leila ang totoo nang sa ganon ay hindi na ito umasa. At nang gabi ding yun ay sinagot ko si Francesco sa harap mismo ni Lola Dikang at Kuya Nelo. As usual ay tuwang-tuwa sila, lalo na ang aking lola. Si Kuya Nelo naman, bayaw ang tawag kay Francesco at pagkatapos noon ay nag-celebrate na kaming apat. Makalipas ang 3 buwan ay naging mabuti naman at masaya ang aming relasyon. Doon ko napatunayan na mahal talaga ako ni Francesco. Pero ang masaya naming relasyon ay pansamantalang mapuputol dahil kinakailangan niyang bumalik sa Milan, Italy for 3 months. May mahalaga siyang aayusin doon.
Nang marinig ko yun ay sobra talaga akong nalungkot, Papa Dudut. Don't worry. I will be back, promise. At habang naroon ako sa Milan, hindi ako mawawalan ng communication sa iyo, he said to me. Talaga? Hindi mo ko makakalimutan? Malungkot kong tanong sa kanya. I promise, baby. I will be back. And upon my return, who knows? Baka yain na kitang magpakasal. Pagpapatuloy pa ni Francesco. Kahit masakit sa akin ay hinayaan ko na lamang siyang umalis pansamantala, Papa Dudut. Buti na lamang at pagdating ng Milan ay tinupad ni Francesco ang kanyang pangako sa akin. Hindi siya nawala ng panahon sa akin. Madalas niya akong tawagan through Skype at video calls. May pagkakataon pa ngang ipinakilala na niya ako bilang future wife niya sa mga kapatid niya na nasa Italy, and in fairness, mainit naman ang pagtanggap nila sa akin. Even his father told me na welcome ako sa kanilang pamilya. Sa kabilang banda, makalipas ang 3 buwan ay muling bumalik si Francesco ng Pilipinas. Siyempre sobrang natuwa ako dahil tinupad niya ang pangako niya na babalikan ako. At tulad ng pangako niya sa akin noon ay isang nakakagulat na sorpresa ang inihatid niya sa akin. I just got my skin tanned. Well, I'm tired of being white. Besides, nagpatan na ako ng balat para naman hindi ka na maasiwa sa tuwing kasama mo ko. You know, we already have almost the same skin tone. What do you think? Tanong niya sa akin. Siyempre, natawa na lamang ako sa kanya. Pero sinabi ko na rin sa kanya na bagay sa kanya ang tan color dahil mas nagmukha siyang macho. Pero Papa Dudut, hindi lang yon ang naging sorpresa niya sa akin dahil kasama pala niya ang kanyang ama at nagsilbi itong witness nang mag-propose si Francesco sa akin ng kasal. Will you marry me? Tanong sa akin ni Francesco. Of course, I'll marry you. Halos maiyak kong sagot sa aking nobyo. Pagkatapos noon ay mahigpit akong niyakap ni Francesco at nagpasalamat siya sa akin. Niyakap din ako ng kanyang ama na si Alessandro at binati kaming pareho ng anak niya. Papa Dudut, sa puntong yon ay nakaramdam talaga ako ng sobrang kasiyahan. Hindi ko akalain na isang araw ay matutupad ang aking pangarap ang makatagpo ng tunay na pag-ibig. Papa Dudut, sobrang natuwa at nagpapasalamat ako sa magandang pagtrato sa akin ng ama ni Francesco. Halatang halata sa ama niya na gustong gusto niya ako para sa anak niya. Kaya naman agad-agad naming plinano ang aming pagpapakasal. Kaya nga hetong November 2021 ay nagpakasal na kaming dalawa. Sa ngayon po ay buntis na ako. Nakabase na rin kami ngayon sa Milan pero madalas pa rin kaming bumisita ng Pilipinas. Grabe, sobrang saya ko kasi nakatagpo ako ng lalaking tunay na magmamahal sa akin. Lahat na ng hinahanap ko ay nasa asawa ko na kaya wala na akong mahihiling pa. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko sa inyo, at least ay nakapagbahagi ako ng totoong kwento namin ng asawa ko sa inyong programa. Sana ay magsilbing inspirasyon ito sa mga listeners ninyo, lalo na sa mga nabiyayaan ng maitim o morena na balat. Advice ko lang ha, huwag niyong ikahiya kung ano man ang kulay ng balat mo dahil lahat tayo ay may kanya-kanyang kagandahan. Be proud of yourself, huwag mong hayaan na i-down ka ng iba. Sabi nga sa kanta ni Christina Aguilera, you're beautiful no matter what they say. Words can't bring you down. Tanggapin mo na at ipagmalaki kung ano ang meron ka. Muli ay maraming salamat and more power sa inyo, Papa Dudut. Lubos na gumagalang, Blanca. Walang pinipiling itsura o kulay ang tunay na pag-ibig. Kusa po itong dumarating at minamahal mo siya sa hindi maipaliwanag na dahilan. Mga kaibigan, napakaganda ng mensaheng hatid sa atin ng totoong kwento ng pag-ibig ni na Blanca at Francesco. Hindi panlabas na anyo ang tunay na basihan ng pag-ibig kundi ang kagandahan ng iyong ugali. Maaring nagustuhan ka ng isang tao dahil sa iyong itsura, pero minahal ka ng isang tao dahil sa ipinakita at pinaramdam mong paggalang, pangunawa, pag-aaruga at pagmamalasakit sa kanya. Ang kagandahan ay nawawala pagkalipas ng mahabang panahon. Pero ang kagandahan ng loob ay tumatagal yan sa panghabang buhay.
Kaya para kina Blanca at Francesco, congratulations sa inyong dalawa dahil minahal ninyo ang isa't isa sa kabila ng differences ninyo sa kulay, itsura at kultura. Naging masaya pa rin kayo sa buhay despite na mga mangilang-ilang pagsubok and insecurities. At para kay Blanca, tunay na binago ka ng pag-ibig ni Francesco. Kung noong dati ay puno ka ng insecurities sa iyong sarili, nang dumating si Francesco, ang pagmamahal niya sa iyo ang naging hakbang para matanggap mo ang iyong imperfections sa sarili. Muli ay maraming salamat sa iyo Blanca sa pagbabahagi mo ng iyong kwento dito sa Papa Dudut Stories. Sa lahat ng ating mga viewers, huwag kalimutan na mag-like, share and subscribe. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood araw-araw. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.